Good morning, Bahay Paranaans. Welcome to Dig News. I am Parak, bringing you the latest updates in our school. This February 28, 2026, Bahay Para National High School will be celebrating its 60th founding anniversary, a recognition with thanks for the growth and milestone of the school. Come with me as we highlight the school's competitiveness and treasured events, featuring teachers who've been teaching here for a long time. Let's go! With me now is one of the junior high school teacher of Bahay Para National High School, Ma'am Edlin Cao. Good morning po, ma'am. What was the school like when you first started teaching here po? Nag-start kasi ako 2011, no? Napakatagal na, no? 15 years ago na, no? Siyempre, konti pa lang yung mga teachers, yung mga estudyante, yung classrooms, yung talagang mga luma pa. Ano nung start ng aking year dito sa Baypare. What was the biggest challenge the school faced in its early years po? Siguro mga facilities pa din. Kasi noong time na yon talagang until now, yung mga CR, mga facilities, kasi may mga bata. Minsan may mga CR sa classroom, kaya lang hindi mga nagpa-function, kaya lumalabas pa sila. Nakakasad doon, kahit lumalabas sila, yung mga CR, hindi naman din functional, walang tubig, hindi mga lumulubog yung mga bowl, yun yung mga siguro facilities. Asa lang, nung time no, may library, kaya lang hindi masyadong enough yung mga books. What makes this school unique compared to other school po? Siguro isa sa yung yung surrounding, di ba? Marami nagsasabi na yung daw school natin parang Baguio. Yun yung sinasabi nila kasi daw yung mga puno talagang parang may mga fine tree. Kasi sa ibang school na punta ako, talagang mga puno, medyo mainit, which is kung kinumpare natin sa school natin, parang mas malamig nga yung school natin kaysa sa ibang school. With me now is one of the junior high school teacher of Baypare National High School, Sir Alvin de la Cruz. Good morning, sir. First question, what was the school like when you first started teaching here? Ang Bahay Pare National High School when way back 2014, may kukumpara ko siya sa isang private school. Kasi makikita mo ang paaralan malinis, mga estudyante disiplinado. Pero ano naman, as time goes by, pareho pa rin with some improvements. Like yung mga building na yan, mga naitayo na, dumating ang senior high. So yun yung mga improvement na sa palagay ko nadagdag sa paaralan. What was the biggest challenge the school faced in its early years? Actually, wala namang biggest challenge eh. Pero siguro yung i-share ko na din sa inyo, hindi naman nawawala kapag ang paaralan ay malaki. May mga issue, mga problemang pinagdaraanan ng school. Pero nalalampasan naman yon. Like for example, yung mga nararanasan din natin ngayon ng mga posting, social media posting, yun siguro yung mga issue na pwede nating masabi. What is your most unforgettable experience here as a teacher? As a teacher, of course, mga estudyante, ma-meet yung mga different learners. Masaya ako na makilala sila. Yun yung unforgettable experience na makilala ko sila. Iba't ibang klase ng estudyante. May pasaway, may mabait, may sweet. Meron din namang mga loko-loko na masasabi natin. Pero lahat yon mga unforgettable experience ko. How does school maintain its competitiveness in the field of sports? Talking about field of sports, tayo kasi lagi pang nanguhuna mula pa nung panahon na 2000, siguro mga 2015, mula ng panahon ni Sir Miguel Rivera, nangunguna na tayo sa sports at hindi nawala yun sa atin. Ang isa sa dahilan, syempre, yung paghahanda na ginagawa natin bago pa man dumating yung competition, kakaroon na tayo ng mga practices. At the same time, yung collaborative effort ng mga teacher. Siyempre, nagbibigay sila ng mga incentive sa mga estudyante na kung saan isa din sa nagiging motivation ng mga estudyante na maglaro.
With me now is one of the senior high school teacher of Bahay Para National High School, Sir Rodel Musniam. Good afternoon po, sir. Good afternoon. What was the school like when you first started teaching here? Nandito lahat yung mga buildings, pero yung dito sa harap dito, pagitan ng academic building at saka yung isang TVL building, wala pa tawag doon, hindi pa sementado. So, ano pa rin, maputik. So, yung mga students naman, okay pa lang. First pa lang na mag-grade 12 yung mga bata nun. So, kami yung unang may hawak na meron silang nakapag-graduate. Yun yung school nun. Hindi pa katulad nito na marami nang nailagay na mga additional mga bagay na tulad nitong mga upuan nito, mesa. Next question po, what was the biggest challenge the school faced in its early years? Yung challenge nun kasi sabi nga, first time pa lang ituro yung senior high school. So yung biggest challenge yun is paano ba ituturo? Paano ba? Kasi ako galing ako kasi sa industry. So hindi naman lahat ng teachers ng senior high school ay galing from education. So meron nang galing sa industry. Yung para sa sarili ko, nanggaling ako sa isang electric cooperative. Tapos nagkaroon din ako ng business naman na yung mga kainan. So meron kaming lugawan, mamihan at saka yung mga tapsi. So nung napasok ako dito, ang una kong tinuruan yung bread and pastry. So nung following year na umalis yung dating may hawak ng senior high school, si Sir Alejo, ako yung na-transfer na sa pagtuturo ng AIM. So buhat nun, AIM na lahat, yung mga naging estudyante ko. Pero this year, nag-start din ako kasi since nga accountancy graduate ako, naturuan ko na rin yung mga ABM sa kanilang FABM 2. Yun. Next po, what is your most unforgettable experience as a teacher here po? Ano naman kasi, lahat naman ng years, mga estudyante, merong mga unforgettable mga pero siguro, yung latest na lang na yung lahat ng aking mga tinuruang estudyante ng EIM last year, pasado lahat sa assessment ng TESDA. So, pero nung bread and pastry hawak ko, lahat naman nung nagpa-assess nun, pasado din naman. Pero ngayon is 100% yung pumasa sa assessment. Last question po. How does school maintains its competitiveness in the field of sports po? Ano yung ulit? How does school maintain its competitiveness? Yung school naman natin kasi kung anuhin nyo yung mga past mga performances sa school competencies, yung laban sa mga sports, lagi naman nagtatap yung nga lang ang is merong dahil nga merong mga bata masyado nag-focus sa training. So okay lang na nagti-training sila, binibigyan ng pero sana bigyan din ng focus yung kanilang pag-aaral dahil at the end of the day, hindi naman all throughout sports ang kanilang tupagin. Meron din dapat silang natutunan sa school. Last na sa amin under the TVL, so yung mga tinuturo namin na hard skills, yung mga pagbibake, yung pagluluto, pag sa electricity, yun dapat matuto din sila doon dahil yun ang magagamit nila pwedeng pagkakitaan sa buhay, hindi lang yung puro sports. Pero yung sports natin, yung thrust natin sa sports, maganda dahil nga nagcha-champion tayo. Yun yung ko. Thank you po. Thank you.